Well, it appears that the terror group ISIS is taunting the in affected countries and beyond is palpable. A man in Guinea suspected of having the gruesome disease. Welcome po muli sa programang Reasons of Faith. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na sa inyo po ay nag-aanyaya na ako po'y samahan sa buong oras ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang paksa po na ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa dalawang likas ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po kasing maging malinaw sa atin kung bakit natin pinaniniwalaan ang mga bagay na ating pinaniniwalaan. Sapagkat anumang uri ng paniniwala na hindi po nakabatay sa banal na kasulatan ay matatawag lamang nating palapalagay o dili kaya ay mga haka-haka. Dapat po ay atin pong panghawakang matibay ng ating pananampalataya o mga pinaniniwalaan ay meron po tayong basihan mula sa salita ng ating Panginoon para magkaroon ng rason ang atin pong mga pananampalataya. Ang usapin patungkol sa person at nature o likas ng ating Panginoong Jesucristo ay matagal na pong pinag-uusapan at naging laman ng mga kontrobersiya. Simula po nang naparito ang ating Panginoong Hesus dito po sa lupa, ay naging usap-usapan na po ito. At dumating po sa iba't ibang konklusyon ang mga tao kung ano ang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Meron pong iba na ang pagkakilala ay siya lamang ang isang propeta o tao lamang sa likas na kalagayan. Ang iba naman ay ang paniniwala sa kanya ay isang phantom o sabihin natin walang laman at dugo. Meaning to say parang multo. Yun po yung paniniwala noong first century Christian ng mga tinatawag na heretical denomination, pero Christianity pa rin po. At ang ibang paniniwala, ang ating Panginoon ay isang nilalang na mababang uri ng Diyos. Ang iba naman ay siya ay isang mabuting tao lamang. So iba-iba ho ang opinyon ng mga tao kung sino ang ating Panginoong Hesus. At yan po ay hindi nakapagtataka. Sapagkat sa banal na kasulatan, sinasabi na rin po ng apostol na si Pablo ang tungkol sa mga bagay na ito. Babasahin ko po sa inyo ang nakatala sa aklat ng unang Timoteo. Babasahin ko po rito sa Kapitulo 3 at ang talata po ay 16. Ang sabi po rito ay ganito, "At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian." Ano po ang sabi ng apostol na Pablo? Walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Sa ibang salin ay without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Yun pong Diyos na nahayag sa laman. Ang sinasabi niya po doon na walang pagtatalo ay may kinalaman sa hiwaga. Great is the mystery
Yan po yung hiwaga, mystery of godliness. Ang sinasabi ang isipan ng tao, how come na ang Diyos ay mahahayag sa laman? So doon po nakafocus yung hiwaga. Pagdating sa hiwaga, walang pagtatalo na merong hiwaga, sapagkat papaano maarok ng tao na ang Diyos, God was manifest in the flesh. So kaya nga po, hindi nakapagtataka kung bakit mayroong ganung mga pagtatalo-talo at iba't ibang palagay kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. O ngayon, ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagtanong sa mga tao noong una kung ano ang pagkakilala nila tungkol sa Kristo. Pakinggan niyo po at babasahin po natin ang aklat ni Mateo. Ang kapitulo po ay 22 at babasahin ko po ang talata dito po sa talatang 41 hanggang 42. Sabi rito, na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtanong doon sa mga Fariseo ng panahong yon kung ano yung iniisip nila, ano yung akala nila kung sino yung Kristo. Ang sagot nga po nung mga Fariseo ay kay David. So sa talatang 42, ang sabi dito, o sa 43, sinabi ni Jesus, sinabi niya sa kanila, kung gayoy, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu? Na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Yun po ang sinasabi hanggang sa talatang 44. Napansin niyo po ang sabi ang usapan po nila doon. Tinanong ng Panginoong Hesus, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? So ang sabi ng mga tao, kay David, anak siya ni David. Kung gayon, ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya tinututulan na anak siya ni David. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung gayon, bakit siya tinatawag ni David na Panginoon? So pag sinabing anak ka, dapat nauna si David. Pero bakit tinawag siya ni David na Panginoon? At kung napansin niyo po sa susunod na talata, yun po yung sagot na hindi po natanong o nasagot. Yun po yung tanong na hindi nasagot na ito pong mga Hudyong tumutiligsa sa ating Panginoon. Isa pong hiwaga yung kanya pong tanong na yon. Oo nga naman. Kung anak siya ni David, bakit siya tinawag ni David na Panginoon? Bago siya ipanganak, nandoon na yung Kristo. Kaya ito po isang hiwaga na pinag-uusapan po sa Biblia at maliban na tayo po ay magpasakop sa sinasabi lamang ng Biblia, ay hindi po natin maabot yung isipan kung sino ang Kristo. At sa pagkakataong ito, hindi natin maabot kung sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus. Ano ho? So ngayon, atin pong titingnan muna with regards doon sa usapin ng atin pong pagiging persona o ang dalawang kalikasan sa isang persona ng ating Panginoon. Ito pong hiwaga na ito ay matagal na pong sinasabi sa aklat pa lamang ng Matandang Tipan. Sisimulan po natin na naihayag na po ito, ipinahayag ito noon pa sa Matandang Tipan. Simula po ng magkasala, ang una nating mga magulang, meron ng binigay na solusyon ng Diyos. At yan po ay matatagpuan sa aklat ng Heneses, ang kapitulo po ay 3, ang talata ay 15. Ang sabi po rito ay ganito, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito po ay hatol ng ating Panginoon doon po sa ahas. At ito po yung solusyon patungkol doon sa ginawang pagkakasala ng una nating mga magulang. Meron pong malaking tunggalian na magaganap sa pagitan ng binhi ng babae at yung binhing yun, nag-iisa lang yun. Ang binhing yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ito po ay messianic prophecy. Hula po ito tungkol doon sa binhi na ipanganganak na dudurog ng ulo ni Satanas. At ang masasaktan lang ni Satanas ay ang kanyang sakong.
So therefore, meron na noong una pa man sa matandang tipan na messianic prophecy, hula patungkol sa Mesiyas na ipanganganak, patungkol doon sa binhing yon. At ngayon, ito din po ang sinabi ng propetang si Isaias bilang anticipation doon sa alam na po nilang solusyon ng Diyos. Ang sabi po rito sa Kapitulo 7 ng aklat ni Isaias, at ang talata po ay 14, ganito ang ating mababasa. Sabi po rito ay ganito, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ayun ho. Ito po ay hula patungkol doon sa ipanganganak mula sa ating Panginoon. At ang panggagalingan ng kapanganakang yun ay walang iba kundi ang isang dalaga. Alam niyo po ba na bago maglihi o mabuntis ang isang dalaga, dapat meron siyang asawa. So ito po'y hula noon pa man na ang ipanganganak na Mesiyas na tinawag diyang Emmanuel, na binigyang linaw sa bagong tipan na ang kahulugan ng Emmanuel ay sumasa atin ang Diyos. Kasi yung salitang Hebreo, im, with, mano, humanity, at el means God. Ang ibig lamang sabihin, with humanity, God. O pag inayos mo sa tamang construction, God with us. So ganun sa salitang Emmanuel, sinasabi na merong Diyos na sa atin. Sa aklat pa lamang po iyon ng matandang tipan. Ano ho? At ngayon, dito naman sa aklat ni Mikas, mababasa natin, dito po sa Kapitulo 5, ang isang pangungusap na napakahalaga nating maintindihan patungkol po doon sa Messianic prophecy. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Paulit-ulit pong sinasabi sa aklat ng matandang tipan, yun pong ipanganganak na doon sa parte ni Isaiah, sinabi niya na ang ibig sabihin nung ipanganganak na ipaglilihi ng dalaga, Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. At dito kay Mikas, sinabi niya na ang ipanganganak ay ang pinagbuhatan niya mula nung una, mula nung walang hanggan. Kapag atin lamang pong pagbabatayan ay ang ating mga natutunan sa matataas na antas ng atin pong pinag-aralan sa sanglibutang ito, hindi po yan uubra sa lohika ng tao na ang ipanganganak ay meron ng pinanggalingan. At ang pinanggalingan, walang hanggan o walang katapusan. Gaya ng nabanggit ko po sa una nating broadcast. Halimbawa ako at kahit kayo din po, lumitaw lang kayo sa mundong ito, nagsimula lang kayo nung kayo'y ipanganak. Pero kaiba po sa hula sa Biblia na ang ipanganganak na ito may pinanggalingan na mula ng una, mula nung walang hanggan. Ang pinanggalingan ng ipanganganak, eternity. Kaya nga ito yung tinatawag na hiwaga. Hindi po ito pwedeng i-reconcile ng atin pong mga pinag-aralan sa sanglibutang ito. Kailangan tanggapin po natin na ang hiwagang ipinaparating sa atin ay ipinapaliwanag din po ng banal na kasulatan. Kailangan lamang nating magpasakop sangayon po sa kanyang sinasabi. Can you imagine? Yung ipanganganak, may pinagmulan na at ang pinagmulan, walang hanggan. Kaya nga po, hiwaga. Ngayon, ating titingnan, nung ipanganak na ito pong Mesiyas na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nakilala ng sanglibutan. Sapagkat meron pong tala na binabanggit si Juan sa Kapitulo 1. Mababasa po natin ang kanyang sinabi dito po sa talatang 11. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Can you imagine? Naparito ang ating Panginoon, God with us, Emmanuel. Pero ang masakit, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ano po kaya ang dahilan? Dahilan ba ito na hindi siya tinanggap dahil hindi siya kilala? Ay napakaposible po. Kaya hindi siya tinanggap, hindi siya kilala.
At manapa, siya po'y ipinapako sa krus. Ito po ang sabi ng apostol na si Pablo. Sa aklat ng unang Korinto, pakinggan niyo po ito. Ang kapitulo po ay 2, talata ay 7 at 8. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising-di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ano po ang naging problema kung bakit ginawan ng masama ang ating Panginoon? Kung nakilala sana nila, ay hindi sana pinako ang Panginoon ng kaluwalhatian. So ang problema, kaya gumawa sila ng hindi mabuti sa ating Panginoon dahil hindi nila kilala kung sino siya. Anong problema? Ang problema po ng mga taong ito, saradong puso doon po sa ipinapahayag ng Diyos sa taong mga mabubuting bagay. Ito pong katigasan ng ulo ng tao ang naging malaking problema kung bakit hindi nakilala ang ating Panginoon, manapa, kanilang ipinako sa krus. Kaya nga sabi ni Pablo, kung nakilala sana nila, hindi sana nila ipinako ang Panginoon ng kaluwalhatian. So problema po sa tao, yung pagkakilala, dahil nakikita po natin dito, ibinabatay lamang ng tao ang pagkakilala kay Jesus sang-ayon sa naabot ng kanilang kaalaman. Ito po, atin pong pupuntahan ngayon ang isa pang tagpo dito po sa aklat ni Mateo. Ang kapitulo po ay 16. Ganito din po ang sitwasyon noong pinasurvey ng ating Panginoon yung mga tao doon sa Cesarea ni Filipo. Sabi po rito sa 16, talata po ay 13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sabi sa 14, at kanilang sinabi ng ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Noon pa man, nung nandito ang ating Panginoon sa lupa, nakikita ng mga tao, nakakahalubilo nila, pero iba-iba ang kanilang pagkakilala sa Kanya. Kung noon mga kaibigan, iba-iba ng pagkakilala nila kung sino ang ating Panginoon, mas matindi ang panganib sa panahon po natin ngayon na 2,000 taon na ang lumipas simula nung nangyari ang mga kasaysayang sinabi sa Biblia. Ngayon, nung tinanong ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad, sabi sa talatang 15, kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Abay, napakaganda po ng sagot ng alagad na si Pedro, na recognize niya kung sino yung nagtanong, yung Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kapag ikaw po ay kinilalang Kristo, sa isipan ng mga Hudyo, ikaw ay kapantay ng Diyos. Lalo pa nung tinawag na anak ng Diyos na buhay. Ang sagot na yun ni Pedro, mga kaibigan, ay makikita nating hindi kinumend ng ating Panginoon na ibig sabihin ay galing sa kanyang sariling isipan. Sabi po sa talatang 17, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung sagot pala na yun ni Pedro, hindi galing sa kanyang isipan, kundi sa Ama na Diyos na nasa langit. Meaning to say, mga kaibigan, yung laman at dugo, related sa, ang tinutukoy po nun ay walang iba kundi ang konsepto natin, ang isipan ng tao. Pag ibinatay po natin sa isipan lamang ng tao ang pagkakilala kung sino si Jesus, mabibigo po tayong tiyak. Kagaya nung mga tao noong panahon sa Cesarea ni Filipo at kagaya nung mga Fariseo na tinanong ng ating Panginoon. Ano ho? So, ito po ay isang katotohanan na dapat lamang po tayo magpasakop sa sinasabi ng Biblia. Nakahanda na po ba kayo? Natanggapin kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus? Eto po.
Ipapakilala po ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Hesus ay merong dalawang likas sa isang katauhan. Ulitin ko po, meron siyang dalawang likas or nature sa isang persona niya, sa kanyang katauhan. Kaya nga sinasabi sa Biblia, hiwaga, God was manifest in the flesh. How come? God is spirit. Ang Diyos ay espiritu. Papaano siyang mahayag sa laman o sa flesh? Kaya nga mystery. Kaya nga tanggapin natin ang pagpapahayag ng Biblia na ito po ay mula sa Diyos na nasa langit. Hindi po natin kayang unawain ng Biblia kung ibabatay sa logic, sa atin pong logic bilang mga tao. Okay, so eto na po. Pagdating po sa dalawang likas ng ating Panginoon, binabanggit na rin po ito. Una pa man, yung kanyang katutubong kalagayan. Pag sinabing katutubo, yun yung kanyang original na kalagayan sa pasimula pa lang. Babasahin po natin ito pong aklat na isinulat ng apostol na si Pablo sa mga taga-Filipos. Ang kapitulo po ay 2 at ang talata po ay 6. Ang sabi po rito ay ganito, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Maliwanag po ang Biblia patungkol sa dalawang likas niya. Siya po'y nasa anyong Diyos o sa Greek words ay morpheteos. Ibig sabihin ng morpheteos, meron siyang attributes ng Diyos. Kung anong attributes ng tunay na Diyos, meron din siyang attributes na ganon. Nasa anyong Diyos, pero hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan yung pagka-pantay niya sa Diyos. Kapantay po siya ng Diyos. Kundi, anong sabi po rito? Hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Pag sinabi pong nakitulad, hindi ka talaga dating ganon. Nakitulad ka lang. Kaya nga, sumasa atin ang Diyos, Emmanuel, God with us, and that is the controversy. Ito po yung hiwaga, yung mystery. Walang pagtatalo, walang controversy sa mystery. Ang pinag-uusapan dito, mystery kung papaanong ang Diyos nahayag sa laman. Sinasabi po ng apostol na si Pablo. O ngayon, maging si apostol na Juan, kanya rin pong binanggit yan, yung dalawang likas na ito ng ating Panginoon. Babasahin ko po sa Juan 1 at 14. Juan 1:1 at 14. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Sa 14, at nagkatawang tao ang verbo na tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Napansin niyo po, ang sabi ng Apostol Juan, dalawang likas ang tinutukoy dito. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo, sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Yung verbo na yun na Diyos, sabi sa 14, nagkatawang tao. So Diyos at tao. Yan po yung dalawang likas at dapat nating mapansin. Nung sinabi rito sa talatang 1, meron pong 3 saknong ito or 3 clauses. Unang saknong, nang pasimula, siya ang verbo. In the beginning was the Word. Anong principle na makikita doon? Yun po yung kanyang pag-iral. In the beginning. Yung salita po na yun sa Greek, en arche, en hologos. Yun po ay nagdi-denote o nagsasaad ng continuous existence. Walang tigil yung kanyang pag-iral. Ito pong
binabanggit sa unang saknong, ito po yung allusion ni Apostol Juan doon sa Genesis 1:1 pa lang. In the beginning, God created the heavens and the earth. Dito naman, in the beginning, siya ang verbo. Nang pasimula, siya ang verbo. In the beginning was the Word. Yun po yung pinapakitang principle sa unang saknong. Yung kanyang existence o yung kanyang pag-iral, na ang kanyang pag-iral, walang pasimula, walang wakas. Yun po yung sa Greek, NRK. Pangalawang saknong, sinasabi rito, ang verbo ay sumasa Diyos. Yung sinasabi pong prostonteon sa ikalawang saknong, dito po sa pananalitang at ang verbo ay sumasa Diyos, ay hindi nagsasaad ng direksyon, kundi ng tinatawag na unbroken relationship. Yung walang patlang na relasyon ng Diyos at ng verbo. Yun po yung isinasaad sa ikalawang saknong, mga kaibigan, yung kanilang relationship. Kumbaga doon sa una, existence ng verbo, ng logos. Sa pangalawa, yung kaniyang relationship sa Diyos. Walang patlang yung kanilang samahan. At yung ikatlong saknong, at ang verbo ay Diyos. Kaiteos and hologos. Ibig sabihin, ipinapakita rito sa third clause o ikatlong saknong ang identity o pagkakilanlan ng logos o nung verbo. Ano yung pagkakilanlan ng verbo? Siya ay Diyos. Hindi po sinasabing siya ay isa sa mga Diyos. Hindi. Siya ay Diyos. Ang verbo ay Diyos. Napakaliwanag po yan. So kaya sinasabi na sa pasimula pa lang yung kanyang likas na kalagayan ay Diyos. Yun po yung kanyang katutubo, original na likas na kalagayan. Kay Theos and Hologos. And the Word was God. Ngayon, idinagdag niya yung ikalawang likas. At yan po yung nabasa sa 14. Nagkatawang tao ang verbo. At yan po ang sinabi kanina ng apostol na si Pablo sa binasa natin sa Filipos, nakitulad sa mga tao. So maliwanag pong dalawang ipinapakita po ng Biblia. Sa katauhan ng ating Panginoon, siya ay Diyos. Bago siya ipanganak, umiiral siya mula ng walang hanggan. Nagkakaisa si Mikas, nagkakaisa si Juan, maging si Apostol Pablo, maging si Isaias, at iba pang mga writer ng Biblia, patungkol doon sa Diyos na magmamanifest in the flesh. Napakagandang pagsasaad po nito ng Biblia na maliban na ipasakop natin ang ating sarili sa kanyang sinasabi, imposible para sa atin na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Pero sinasabi sa Biblia, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, eto. Marami ang nag-iisip at nagtatanong ng iba't ibang katanungan na nakabatay lamang sa lohikan ng tao. Kung siya ika ay Diyos, bakit siya nagutom? Kung siya ay Diyos, bakit siya nauhaw? Kung siya ay Diyos, bakit siya napagod? Kung siya ay Diyos, bakit siya naglakad? Kung siya ay Diyos, bakit siya namatay? Ayan. Kaya nga maliban na tingnan natin yung dalawang likas ng Panginoon at tanggapin natin ang katanungang yan, mananatiling tanong hanggang sa malagutan tayo ng hininga. Yun po ang isang katotohanan na dapat nating maintindihan. Dahil merong dalawang likas ang ating Panginoon, bilang Diyos, siya po'y kapantay ng Diyos. Sabi niya po ito, kanyang pag-aangkin yan, sa Juan 10:30. Sinabi niya po, ako at ang Ama ay iisa. Sa kalagayang tao, inangkin niya yung kadyusan, kaya nga nagalit ang mga Hudyo Sabi sa talatang 33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Hindi po nagpapakunwari ang ating Panginoon. Siya po ay Diyos. Kaya hindi nila matanggap yon dahil hindi rin po nila kinikilala yung kanyang dalawang kalikasan. Ako at ang Ama ay iisa. Ang pag-aangkin na yun ni Kristo, naintindihan po ng mga Hudyo yon. Kasi ang sabi nila, nagpapakunwari kang Diyos kasi yun ay pag-aangkin ng kadyusan. Para sabihin mo na ako at ang Ama ay iisa, nakiklaim ka ng pakikipantay sa Diyos. Kaya isa po yun sa rason
ng mga Hudyo kung bakit gusto siyang batuhin, kung bakit gusto siyang patayin. Nakikipantay siya sa Diyos. At bilang Diyos, mga kaibigan, kapantay niya ang Diyos, pero bilang tao, tingnan natin yung other side of the coin. Bilang tao, siya po'y nakadepende lamang sa Diyos. Pakinggan nyo ha. Sa aklat ni Juan din po, Kapitulo 5, ang talata ay 30. Sabi rito ay ganito, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig. At ang paghatol ko'y matuwid sapagkat hindi ko pinaghahanap ang sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Tingnan nyo. Ang ating Panginoon bilang tao, hindi siya makagawa ng anuman. Sa kanyang sarili, hindi siya umaasa bilang tao. At sinabi niya pa sa Kapitulo 14, talatang 28, ito po sa huling bahagi, ang sabi po rito, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ay talagang dakila po ang Ama kapag pinag-usapan yung kalagayan ni Kristo nung siya'y nasa lupa. Tao po siya, kaya sa function niya, mas dakila po yung kanyang Ama. Dapat po nating maintindihan yon. Sa kadyusan, kapantay niya ang kanyang Ama. Sa pagiging tao, mas dakila ang Ama sa kanya. Kasi po sa Grego ito, ang case po nito ay genitive of comparison. Ibig sabihin ng genitive of comparison, yung pinag-uusapan kung bakit mas inferior siya sa Ama ay yung kanilang function. Yung kanilang gampanin. Kasi siya ay nagkatawang tao dahil na rin sa kanyang pagpapasakop sa Ama na pumarito sa sanglibutan. So nakita po natin, yung isang side, Diyos. Yung isang side, tao. Kapantay niya ang Diyos sa kalagayan ng Diyos, pero mas mababa siya sa Diyos, of course, sa kalagayang tao. Ang ating Panginoon ay manlalalang bago siya nagkatawang tao. Sinabi po yun sa Juan 1:3. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So manlalalang po siya bilang Diyos sapagkat Diyos lang ang nakalalalang. Pero bilang tao, mga kaibigan, siya po'y naglakad sa lupa. Can you imagine? Manlalalang siya ng lupa at ng langit. Pero sa kalagayang tao, naglakad po siya sa lupa. Bilang Diyos, alam din po ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay. Alam niya kung anong mangyayari sa hinaharap. Di ba sinasabi yun sa 14 ni Juan talatang 29? At ngayon ay sinabi ko sa inyo, bago mangyari, upang kung ito'y mangyari ay magsisampalataya kayo. So itong ating Panginoon, meron po siyang pagkaalam sa hinaharap. Sinasabi niya, bago mangyari, kung mangyari ito, magsisampalataya kayo. Alam niya po yung future. Alam niya po yung hinaharap. Pag pinag-usapan, yung kadyusan ng ating Panginoon, nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Babasahin ko po yun, Sabi po ng apostol na si Pedro sa 17 o sa 21 ni Juan, talatay 17, sinabi sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makatlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. 2 beses po binanggit yung salitang nalalaman. Sa Grego, magkaibang salita yon. Sa unang nalalaman, nung sinabi ni Pedro, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, ang ginamit po dun sa Greek, oida. Yung ikalawang sinabi po rito na nalalaman mo na kita'y iniibig, yun po ay ginosko. So magkaiba, oida at ginosko. Ang ibig sabihin ng oida, inherent knowledge. Meaning, nasa kanya na yung knowledge. Whereas sa ginosko, yung knowledge na yon acquired through experience. Parang tayo, bago natin matutunan ang isang bagay, pag-aaralan po natin. Yun po yung ginosko, acquired through experience. So, kinikilala ng mga apostol na nalalaman ni Jesus ang lahat ng mga bagay. Yun po'y may kinalaman sa kanyang pagiging Diyos. Pero sa pagiging tao, limitado po siya. Pakinggan niyo po sa Mateo 24. Ito po ay binabanggit sa talatang 36. Pakinggan po ninyong sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi rito,
36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ay pagdating dito, limitado naman yung kanyang kaalaman. Kasi nga po, sa pagiging tao, limitado yung kanyang alam. Pero sa pagiging Diyos, alam niya ang lahat ng mga bagay. Ganun lang po, i-reconcile yun mga kaibigan. Isa pang argument na dapat nating makita, sa kalagayan ng pagiging Diyos, lahat ng bagay na nasa Diyos, kay Kristo din po yun. Claim o inangkin mismo ni Kristo. Pakinggan nyo, balik tayo sa aklat ni Juan. Ang kapitulo po ay 16 at babasahin ko po sa talatang 15. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Can you imagine yung pag-aangkin na ito? Lahat ng mga bagay na nasa Ama, Kanya din po yon. Pagdating po sa kadyusan, Kanya po yon. Pero sa pagiging tao, naghirap ang ating Panginoong Hesus. Pakinggan nyo sa sinulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, ang kapitulo 8, talatang 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. So napansin nyo, mayaman ang ating Panginoon sa pagiging Diyos, pero dahil sa atin, nagpakadukha. Sa kadyusan, mayaman siya. Sa pagiging tao, siya po'y dukha. Ganun po natin i-reconcile. Ano ho? Ang ating Panginoon, inaangkin niya na nasa Kanya ang buhay. Meaning, meron siyang kapangyarihan sa buhay. Pero, ang ating Panginoon na may kapangyarihan sa buhay, namatay. Paano nangyari? Siya yung may-ari ng buhay, nasa Kanya ang buhay, pero siya po ay namatay. Siya po ay nagutom. Siya po ay nauhaw. At eventually, siya po ay pinatay na matay. Paano ikang mangyari yon? Ito po yon. Sabi ng apostol na si Pedro, sa unang Pedro, ang kapitulo po ay 3. At mababasa natin sa talatang 18, ang ganito pong pahayag. Sabi po rito, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Yung kadyusan, hindi po yun namamatay. Kaya kailangan niya magkatawan tao para siya'y mamatay. Kaya nga sabi ni Pedro, pinatay sa laman. Hindi po namamatay ang Diyos. Sa kalagayang Diyos, hindi po pwedeng patayin. Kaya siya'y nagkatawan tao para siya mapatay at maging handog para sa ating mga kasalanan. So, sa ganung bagay mga kaibigan, sa ganung bagay lamang, mare-reconcile natin kung bakit sa kabilang banda sinabi na napagod, nauhaw, nagutom, umiyak, and eventually namatay. Dahil nga po sa kalagayan tao. Pero bago siya magkatawang tao, siya po ay naghahari ng walang hanggan. Sabi po sa Mika 5:2, sabi po sa Juan 1:1, sinasabi po sa maraming talata ng Biblia, ang dalawang kalikasan ng ating Panginoon. Ngayon, balikan natin yung binanggit natin sa tanong ng ating Panginoon doon sa mga Fariseo. Eto po sa tanong na ito, ipinapakita na niya yung dalawang likas ng Kristo. Babalikan po natin muli, 22 ni Mateo. Ang talata ay 41. Habang nagkakatipon nga ang mga Fariseo, tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila, kay David. Sinabi niya sa kanila, kung gayoy, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Yan. Eto mga kaibigan, binibigay na ni Kristo sa isipan ng mga Fariseo na dapat nilang paniwalaan na ang Kristo ay meron ng pinanggalingan sa pasimula pa lang bago siya naging tao. Kaya nga ang sabi rito sa talatang 45, kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kanyang anak? Nais ni Kristo na i-resolve ng mga Fariseong ito sa isipan nila na kung anak nga siya ni David bilang tao,
Paanong nangyaring Panginoon din siya ni David? Ipinaparating na dito mga kaibigan ni Kristo ang isipan sa kanila ng katuruang dalawang likas ng Kristo. Kaya nga tingnan niyo po yung reaksyon ng mga Pariseyong ito. At wala sino mang nakasagot sa kanya ng isang salita, ni wala sino mang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong. Kita nyo? Bakit po? Inasahan po ng mga Fariseyong matatalinong ito yung kanilang dunong para makilala kung sino ang Kristo. Para sa tao mga kaibigan, ito po'y hiwaga na ang Diyos mahayag sa laman. Pero ang hiwagang ito ay maunawaan natin kung ipasakop natin sa Diyos ang kalagayang dalawang likas ng ating Panginoong Hesus. Dapat nating maintindihan ang napakalawak na tema ng Biblia kung bakit ang ating Panginoong Hesus o ang anak ng Diyos nagkatawang tao. Siya po'y nagkatawang tao para mabuhay bilang tao sa mundong ito na walang dungis, walang kapintasan, walang kasalanan, sapagkat yung buhay niya na malinis, yun po ang iaalay sa atin. At ang buhay na malinis na yon, pinatay yun bilang handog sa kasalanan. At kailangan niyang mabuhay uli para tayo din naman ay mabuhay. Kinakailangan ng anak ng Diyos na Diyos buhat sa pasimula na magkatawan tao para po tayo matubos. Yun po yung nasa likod kung bakit siya nagkatawang tao. At ipinapakita rito ang kahalagaan na maintindihan natin na Diyos lang ang pwedeng magligtas sa atin. So maliwanag po sa isinasad ng Biblia na ang ating Panginoong Hesus sa isang persona merong dalawang likas bilang Diyos at tao para po makumpleto ang kaligtasan na kanilang inaalok sa bawat isa sa atin. Kapag ganito po na tinanggap natin ang paraan ng pagpapaliwanag ng Biblia, walang magiging problema mga kaibigan. Ito po ay ating mauunawaan kung ipapasakop lamang natin ang ating mga sarili sa sinasabi ng Biblia at hindi po sa pinag-aralan ng tao sa sanglibutan ito. Nawa mga kaibigan, nagkaroon po tayo ng lubusang pagkaunawa dito po sa kontrobersiya patungkol sa ating Panginoong Hesus na merong dalawang kalikasan para po sa ating kaligtasan. Ito po si Brother Melvin Sarmiento sa programang Reasons of Faith na sa inyo'y pansamantalang nagpapaalam at sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay magkikita-kitang muli sa susunod na programa.